Sa ilalim ng isang tulay sa Maynila, nagtitiis at pilit kumakayod ang nasa 100 pamilya. Pero may pangamba sa kanilang kaligtasan, lalo ngayong magtatag-ulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Pansit, pampahaba ng buhay. Yan ang inihanda ni Jaya para sa kaarawan ng kanilang kapitbahay. May ulam na kami. Akin na yun sa'yo. Akin na yun. Ganito kami sa community namin. Pag may mga nag-celebrate ng birthday, nagpapaluto ng pansit. Sa ilalim ng tulay na to sa Osmeña Highway, Manila, nananahanan si Jaya at ang iba pang humigit kumulang 100 pamilya. Bagamat limitado ang espasyo, mayroon ritong koneksyon ng tubig at kuryente. Si Lola Teresita, 65 taong gulang, mahigit 4 na dekada na raw sa lugar. Hindi raw lingid sa kanya kung gaano kasalimuot ang buhay sa ganitong tirahan. Pero para sa katulad niyang pinagkakasya lamang ang 300 sa isang linggo, kailangang tiisin ang pananatili rito. Hindi ako umasa. Ako nagsisikap ako sa sarili ko. Kahit Santa Bandera, Mamalangka. Gusto ko na rin umalis din sa lugar na ito. Ani Lola, hindi biro ang panahon dito sa tuwing nariyan na ang tag-ulan. Baha, maraka pa kami. Mahabot ako din. Dito, pag bagyo talagang Pagpas tao. ano pa yung mga gamit nyo? May papalit po namin sa tao. Si Jaya hindi maiwasang mangamba lalo na't nagsimula na ang habagat season at napansin din nilang mas mabilis nang bumaha ngayon kumpara noon. Kami talaga yung nasa in danger na area. Ngayon, talagang na-observe namin na mas lumala. Kasi dati naman, ang ng baka talagang kailangan malakas yung ulan, yung talagang may bagyo eh. Ngayon parang kahit walang bagyo, tas dire-diretso yung buhos. Ganun kabilis rumagasa yung baha. Ayon sa kapitan ng barangay, nakahanda raw silang umalalay sa posibleng sakuna. Diin niya, matagal ng panawagan sa lokal na pamahalaan ang pamimigay sa kanila ng makatao at nararapat na relokasyon. Nabigyan sila ng relokasyon sa Cabuyao, Laguna, pero walang trabaho, walang pera, may mga batang kakainin. Kaya napipilitan silang bumalik dito. Pagka doon kasi, doon sila uuwi, yung sesweldo nila rito, ubos na pamasahe pa lang, ubos na. Sa ngayon, habang wala pa ring pangmatagalang tugon, may paalala si Jaya sa publiko at sa gobyerno. Nagsusumikap ang bawat pamilya rito para lang itaguyod yung mga anak nila, yung pamilyang meron sila. At yung pamumuhay na meron kami, never naming inasa sa gobyerno. Kasi kung umasa kami sa gobyerno, baka kabilang kami sa maraming pera ngayon at mali-maletang may pera ngayon. Wala kami ngayon dito. Kung usapin lang daw ng pagpili, hindi ang ilalim ng tulay ang pinili nila, kundi ang araw-araw na pagtitiis at pamumuhay na walang tinatapakang kapwa. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess de Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.